makaupo ta subong no si Brother Dave no sa atong programa no ang The Voice of Truth. So kamay pa no nga sining hapon madamo ta nga mga matun-an sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo. Okay. So tun-an ta karon ang ginatawag nga deity of Christ no, ang ginatawag nga deity of Christ. So damo gambal nga si Kristo ay tawo lang no, kaangay sa hambal nila bla no. Sa Juan 8:40, basi may arada Dave, pwede mo mabasa? But now ye seek me to kill a man that hath to do the truth, which I have heard from of God, and did not Abraham. Yes. So amo na siya ang ginagawa nila basi nga si Kristo ko no, tawo lang, ay mag-mention da man. No? Nga tao. So ako nga tawo, no? So may mga encounter ta ng Iglesia ni Cristo, laban amo na ginaano nila mo. Amo na ila ginapamato sa aton sa Juan 8:40 nga sa Ilonggo pa nga ginatinghuan ninyo ako nga patyon nga isa ka tawo, no? Nga nagasugid sang kamaturan. So amo na siya nga isa sa pagpati nila nga si Kristo tawo lang. No? So ano tada? Anong pwede tada ma-refute, no? Isa ko da sa nakita ambing nga pwede ta ma-refute nga hindi ang Juan 8:40. Ni John 8:40 gali. John 8:40 di ba? 58. Arab lang sa katawon gibasa mo kagina. Eman. So isa tara nakita nga imo na ginagamit ng Iglesia ni Kristo. O nga pamatuod nga si Kristo tawo lang. So, muna nga guys damo sa mga bisan pastor pa iban, no? Iban mga dugay na simbahan na-convert sa sina nga nga bersikulo. So, ang isa da sa aton makita nga ginhambal sa Bible nga tawo. Ginhambal man gid nga si Kristo tawo. Pero ang point daya nga si Kristo hindi tawo lang. No? Kay lain niya ang tawo mo, lain niya ang tawo lang. Lain niya ang tawo. Lain niya ang tao lang. So, when may encounter ta nga Iglesia ni Kristo, hambalon ta man dayon nga gapati tayo nga si Kristo tawo. Pero hindi lang. Ay balo ka gisa ang extreme gisa mo na mo nga so, sa paron bala naton dayon bala masiling kita nga hindi si Kristo hindi tawo muna bala to tindugan tagad nga si Kristo hindi tawo. Pero klaro da nga si Kristo tawo. Pero wala lang. Muning commonly nila ginagamit. Amo commonly. Si Kristo among tawo lang. Tawo lang. Tawo lang gid. Nagambal gwa sa guling unya nga ka. Nagwa gid, no. Amo na sa hambal nga si Kristo mismo naghambal gid. Nga sa babay gid nagwa, no. Nga tawo. Sa babay nagwa. Nga tawo lang gid. So, amo na sa ang hambal sa Iglesia ni Kristo nga every time makabasa ta sa God sa Old Testament, hindi ginadayon niya si Jesus Christ. Kumbaga gatumod gid niya sa God the Father gid ya. Nila kuan. Amo na nga palusot nila nga every time sa basta Old Testament kani, nga basahan ka nga God the Father gina, no? No. So pero may bersikulo lang sila ginagamit nga sa Isaiah man nga ako'y Diyos at hindi tao. Ano to kung nadumduman mo na nga kuan? Meron sila bersikulo nga ginagamit nga ako'y Diyos kag hindi tao. So dito ko na sila nadakpan ang mga ministro pag diskusyon namon nga ang siling ko abi na kon sa ang Old Testament gatumod sa God the Father. Nga gagamit ka mo sa Old Testament na gin-refer nyo ka Jesus Christ. Nga mo na bilang kuan kasi simple gigamit na nila mo. Pero ang naghambal sa Isaiah yang ako'y Diyos at hindi tao, ang Diyos nga amay lang gid gyapon niya. Ang God the Father lang gid gyapon. So that's why nga ibalik na sila. Nga every time encounter kita nga ako'y Diyos at hindi tao, ang amay na siya. Hindi na siya ang gadasan. Amo na ang Iglesia ni Kristo. Agrihan tagid nga si Kristo tawo, siyempre pwede siya magtawo mo. No, pwede siya magsapat pero wala lang. Wala lang. So ato ba lang bersikulo mo nga gigamit ano ga ito? Ang sa Isaiah 45. Hindi, ang sa kuan bala, ang sa John 17.
17:3. 17:3, okay. Oo. Okay. Pwede ito ni mismo ma-connect man sa ginambal ito nga verse man. Oo. John 17:3, and this is eternal life, that they may know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. Ito na. So, ilan na interpretation nga iban nga para makilala ninyo ang matutuod nga Dios. Si Jesus Kristo na imong gimpatala. So, ang pagpati sa Iglesia ni Kristo nga nga ang matuod nga Dios isa lang gid. No, si ang God the Father lang gid. Pero ang grammar da gahambal gid ya nga that they may know great God and anong supod nga da? And Jesus Christ, no? Subot silingon, ang great God dira hindi lang na iya ang amay. Include mi si Kristo. So include gid si Kristo. Include gid si Kristo sa John 17:3. Magsiling ka gani nga ang interpretation sa Iglesia ni Kristo daya nga makilala naton siya amo ang matuod nga Dios. Ugad. And so ang words nga and second participation or second object or other object. Tapos lingon ang great God sa John 17, hindi kita nato pag-agrihan ng Iglesia ni Kristo nga ang great God si lang ang amay. Ang great God an only great God kaya ang logic nila muna mo may only bala nga damo. Nga duwa, So it doesn't follow nga only pag sinling ko karon nga wala sa iba nga gwapo di sa housing, only si Pastor Lindon kag si Brother Dave. Suppose sila dalagi kaya sa kagwapo. Dalagi kaya sa kagwapo. Wala ba tayong mic? So amo na siya nga nga refute tada sa Iglesia ni Kristo. Hindi ta mag-agree nga ang sa John 17:3, isa lang da ang great God. Ay ang great God pati si Jesus Christ great God na. Muna sa ang lusot diyon sa sa Titus. Titus 2:13. Di ba? Na ano muna? Look into blessed hope and glorious appearing of our great God and our Savior Jesus Christ. Lusot na da. Interpretation gani ni kung sa kay Soriano pa, conclusive di mo? Conclusive ging conclude mismo. Kumbaga ang duwa mismo ka title gina-refer in one person. Isa sa persona. Example ikaw Pastor Lindon. Ikaw nga anak kag estudyante sa Biblia nga si Pastor Lindon. Kumbaga into nga duwa mismo ka title na refer mismo kag naging subject nila sa isa ka persona. Naman sa So amo na sa nga ang Iglesia ni Cristo ang iyan interpretation da sa Titus naman. Nga dira naman sila mabalos naman sa end. Mabalos nila saan? Di ba magsiling da? Hindi ni siya ang great God dire. Hindi niya diya ang si Jesus Christ. Lain niya ang great God. Lain si Jesus Christ. Di ba? Masiling siya looking for that blessed hope. The glorious appearing of our great God. So hindi niya si Jesus Christ ang great God. And our Savior Jesus Christ. So siya kay may end. Lain niya ang great God, lain ang Savior Jesus Christ. Separate mismo. Separate mismo. Pero tandaan natin, nga lusot niya sa John 17:3. Nga makilala nila nga ikaw ang tuod nga Dios. Kag. Di ba? May kag. May upod pagid. So amo na sa ang isa man hambal to ni Serrano nga ma-conclusive man, the conclusive words man bala. Na ma-consider ta nga kuda nakakunik na to. Kumbaga amo na sa bala iya lusot bala. Lusot ina to sa sina nga point. So busilingon, hindi ta mag-agree sa Iglesia ni Kristo nga sa Titus 2:13. Sa Titus 2:13 nga ang great God isa lang, no? Ang great God amo na sa ang Dios kag ang si Hesukristo. Ang hambal sa Iglesia ni Kristo dapat ang nakabutang looking for that blessed hope, the glorious appearing of our great God, which is the Savior Jesus Christ, which is Jesus Christ. Amo dapat kuno nga grammar ang gingamit. Putandaan naton nga gingamit daya ang end tungod kay ang great God hindi lang amay. So hindi lang ang amay. Silingon, ang great God pati si Jesus Christ, great God gid Isa pa pastor ang Titus 2:13 pwede naton maging reference man ni ang Isaiah 45:21 yung basa naton. Isili mo gini a just God and a Savior
there is none beside me. Oh. Kumbaga nakita mo ito, ang pagiging one person nila, naging isa sila mismo. Two Oh. person, naging isa mismo. Kag nang gani, ako ang Diyos lang, kag ang manuluwas, kag wala na ba sang iban nga, ara sa tupad na ako. Kumbaga Oh. nakita ang pag-isa sang ang manuluwas, kag sang Diyos mismo. Sakto Makulik na. naton, oh. Ay, magsiling ka ambi Dios, general na sabi mo, hindi ka presidente. So, di ba, magsiling ka, ang Diyos. Hindi pwede yan sa grammar nga mahambal mo, si Diyos. Di ba, dito ka hindi pwede nga si Diyos na. Hindi pwede na. Ang words nga God is at office or general. Office asa nga title nga God. Masiling ka nga ang Diyos, di pat ang address gina, ang Diyos, the God. Hindi pwede nga in God. Hindi pwede nga si Diyos. No? So amo na sa gani nga magsiling ka Diyos, sa klase Diyos, amay, anak, no? So gariper ginada yun. So klaro kayo sa Bible nga ang great God dira sa Titus, si Jesus Christ man na. No? Hindi sila mag-agree sa John 17:3 nga upod si Jesus Christ sa sa pagka-Diyos. Siyempre, makilala nila nga ikaw ang tunay na Diyos kung sa Tagalog pa. At ang Panginoong Hesukristo na inyong sinugo, di ba? Mula sa Tagalog. Subot silingon, sa pagka-Diyos sa Juan 17:3, upod gid si Kristo. That's why ano gid nato niya nga si Kristo Diyos gid ya. Hindi gid ya siling nga tao lang. Kaysa pa pastor, may harap about na mismo sa kamatayan man mismo ni Philip and ni Stephen. Okay, and cast him out of the city and stone him. And the witnesses laid down their clothes in the young man's feet, whose name was Saul. There mo na mention si Saul mismo. And they stoned Stephen, calling upon God, saying, kag nagahambal, Ginoong Jesus, batunang ako ni Espiritu. Receive my spirit, saying upon God, saying, Lord Jesus, receive my spirit, and knee down and cried in loud voice, Lord, lay this sin to their charge. And when they had said this, he fell asleep. Diyos mismo si Kristo. Biskas si Stephen nakambal mismo. Ay siyempre, magsiling ka po nga, ang nakita dala ni Stephen sa pagpatuda, ang duwa ka trono. Trono sa may kag-aram mismo si Kristo. Sa kilid. So, kung tao siya, hindi na siya pwede nga makakantuda sina nga trono. Diba? Mismo. Kaya tao man, di man pwede nga matupad sa Diyos. Tupad sa Diyos, wala sang tao yan nga makakantudira sa sina nga trono mo. Balaan na daan. Balaan nga na to sa langit na yan. So, amo na sa isa sa logic na balagis na gamito na to sa logic nga imposible gid yan nga si Kristo nga tao. Kasi una, maano daw sa trono. Kasi nga, si Kristo nakaupo sa tuos ang trono sang Diyos. Sino ka nga tao? May tao ba lang nga pwede magpungko da? Wala. Sa tuos sa trono sang Diyos. Balaan na yan. Tapos magsiling ka trono na yan. Kasi ano ba lang trono aw? So, imposible gid nga ipagwa gid naton nga si Kristo ng tao. Aside sinaya sa Juan 1:1, makita tada bla? Sa Juan 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Okay. So si Kristo na siya kay ang pag-intindi das ng iban, Brother Dave, nga ang oneness iglesia ni Kristo, ang pag-intindi da siya, ang word na da nga logos, hindi na sa si Kristo. Gina-justify yan nila hindi si Kristo para hindi sila madakpan na Diyos si Kristo. Ina ang word na daya is kurasa ng pulong ginasa nga rema. Nga ra bala ang hambal gid bala spoken. Kablo ka ang word ambi sa Greek gintawag na sa nga logos. Ang logos duha ang kwan sina mo ang definition rema grape. Ang rema means spoken. Ang grape means written. No, so ina kuno is rema na ta. Hindi na siya kuno yang word nga si Kristo nga logos, no? So i-prove ta nga hindi na sa rema or hindi na sa literal gid nga words. Sa 14 anong hambal sang 14? Linda, and the word became flesh dwelled among us. Pag-upos ito naging unod siya o naging tao. Naging tao gid flesh gid Subot silingon. Klaro gid nga inang word hindi na sa rima kay mas tingabi karon ang akon word is bad words. Pwede ko hambal words ang nabatian yung subong words ni sa rima ni sa. So paano ni karon nangin unod?
inang rima. Oh, muna hindi ma-explain sa Iglesia ni Cristo nga pamangkoton mo sila paano nangin unod ang rima. Nga arasan po ang pulong ko karon ang mahambal ko words nga righteousness. Oh, words na sa paano nangin unod labi? Una hindi kina sila na pasol pa na sa subong sa ila, no? So hindi na sa rima nga word gid nga pagpati nila, ina ang word sa Juan 1:1, ang logos ta si Kristo ginaya. Naging klaro gid sa 14, and word became flesh gid. Amo na pamangkot na kon sa ila nga sa subong hindi nila masabat nga sino ang pulong nga nangin unod. Sino na siya? Ang sin sa Bible gani, and dwelled among us. So nangin kaupod gid yan naton. Na ano gid sa ato na kisama Okay. So masin nga paano nato makakaupod kasi Kristo sa time pa to niya. O di ba siling sa Matthew 28? Maging kaupod niyo ko hasta sa katapusan sang panahon. Busiling nga bisan subong sa aton simpo ya. O di ba? Masiling nga iban nga ang mga apostol guro amo to mga kaupod ni Kristo po sa aton simpo hindi nato makaupod. Kasi sa Bible sa Matthew 28, ako manging kaupod ninyo hasta sa katapusan sang panahon. Busilingon dwelled among us gid kumbaga kaupod gid nato si Kristo. No, hindi lang biological pero ang singka God is with us, Emmanuel sabi mo. Isa pa pastor sa pinamba mga verse na sa John 1:14. Pwede ta mismo may reference ng 1 Timothy 15. Pwede sa sa lusot. Malusot na gyapon. Amo sa lusot sa 1 Timothy. God manifested in flesh. God manifest in the flesh. Lusot na ta. Okay. Lusot na sa kay magsiling kabi karon nga diragin sa 1 Timothy 16 na da, diragin specific kung paano naging flesh ang word. Naging tao mismo ang naging Diyos. Tao Kasi mismo ang Diyos. Diyos, pulong mo. Pulong, naging Diyos. Okay? Diyos. So, nanging tao siya, muna sa God manifest in the flesh. Putsilingon, nagpahayag saya sa unod. Nagpakatawag siya mismo. Ang Diyos, yaara na. Muna John chapter 1, uno, and the word was God, and the word was God. So, ara na gid siya nga daan. So, wala pa siya nangin flesh. No? Ara na siya nga daan. Kag, later on, nagpakatawo siya. No? Or, nag-manifest into the flesh siya. No? So, dason istoryahan ta na kay may ano man ada mo, may doctrine man ada ang words nga manifest in the flesh. Another ko naman kay damos ng iban nga kung hindi ta na makaintindi nga ang manifest in the flesh, ang pamangkot kasi awala sa mga Muslim, mga Islam nga ang Dios sang nangin tawo. Diyos pa bala siya? Namo na nila pamangkot mo. Muslim ang mismo nila. Ano topic ko man pastor, yes. About deity of Christ magyapon ni kuanta na iskiris lison ta na. Ay mo na pamangkot ni sa mga Muslim nga sang nangin tawo ang Dios. Supos lingon hindi na sa Dios kay nangin tawo siya. Mismo. Kasi syempre siling mismo pastor sa akorde mas study naton. Sa Philippians chapter 2. Equal sa mismo sa Dios pero ginsuksok niya ang pagkatao mismo. He became kumbaga it took a form of a servant pero wala mismo nadula ang pagka-divine niya. Although ara sa sulang pagayos niya pero ging cover up ito as a flesh mismo. Wala siling nga ginubay ang pagka dason hindi na sa Diyos mismo. Ang Diyos rin na mismo Diyos pero nagpakatao lang siya mismo. He humble himself and took a form of a servant. Yes. Tapos pinapaisindi namo nimo ari ang botilya nangin plastic. Namo na i-consider ang Dios nangin tawo. Oy. Amo na example sa ila. So ang ining botilya nga nangin plastic, sang nangin plastic sa hindi na saya botilya kay nangin plastic sa mo. Amo na pa insindi sa Muslim ato na tagaan. Ginanamin nila gali ang Dios gagabag-o gali. Transform gid, transform. So tanda naton wala termino ang Bible or wala naka-state sa Bible nga ang Dios nag-transform. No, wala ta na iya pagpati nga ang Dios nag-transform. Ang ato niya magpati sa Timothy, una Timothy 3:16 nga nagmanifest kung nagpakilala sa pagpakaunod. Nagpagpakaunod sa. Amo na sa Bible became flesh and dwelled among us. So reference man sa 1:14 kag 1 Timothy 3:16. Ang words being became flesh, putslingon, ami ara siya unod. Itong Hebreo bala. Hebrew 10:5. 10:5 parang preparar ako sang lawas
para sa Nan, amo na siya ang silingda, no? So may ara siya lawas nga ginpreparar. Pusilingon may gingamit ang Dios nga lawas nga amo na ang puy-an sang Dios nga si Hesukristo. Hebrews chapter 10 verse 5. Basa. Wherefore when he cometh into the world, i-describe mo kay Kristo, he saith, sacrifice and offering thou wouldest not, but a body thou hast prepared me. Naprepara mismo ang lawas mismo nga puy-an sang Dios ni Kristo. So, muna sa ang sulo, muna sa kumbaga ang inang Hebrews 10 verse 5 na i-reference ta gid na ang process sang pagmanifest sang flesh sang aton nga Dios nga si Hesukristo. Sabi ko hindi ta na magamit, maintindihan ti amo gina pag-intindihan na sang iba, amo na ang Muslim dila na ginadakop. Arabla as in ang Dios pala nag-transform. No, so nag-transform as in sang Dios siya nagtawo sa nagtawo sa hindi na sa Dios, no. So interchangeable guys. So tandaan nato na wala man nakastate sa Bible nga ang Dios nag-transform. Wala bersikulo. Dios Are may verse ko, pastor. Are. Mato data mismo nga biskan ang Dios ara sa iya nga human form, Dios man sa gyapon. Dios man sa gyapon. Are basahon ko biskan ng Hudyo, pastor, nakatestify pero hindi na nila mismo nga Dios si Kristo kung iya nga pagkadite. Are John 10:30 to 33. I in my Father are one. Pero pag interpret naman sang iban nga religion, they are one accord kung isa mismo sa hilikoton o sobra. Pero Arway pastor, another naman mismo nga verse nga nagapamatod mo ang deity ni Kristo. Okay, are sa Mark chapter 14 verse 62. I-connect na mismo sa Old Testament man ha. Kumbaga dumako makita reference sa New Testament, ma-connect na to mismo sa Old Testament. Sa vision sa isa ka propeta. Mark chapter 14 verse 62, si Kristo nagambal sa mga high priest o kung sa mga Sanhedrin. Nga, and Jesus said, I am, yet ye shall see the Son of Man sitting on the right hand of power and coming from the clouds of heaven. Nare-reference sa sinulatan mismo sa Old Testament nga sa sinulatan mismo ni Daniel nga propeta. Are Daniel chapter 7 verse 13 to 14. Are pamatod nga si Kristo among Dios. And I saw the night visions, si Daniel nagambal, and behold, like the Son of Man cometh with the clouds of heaven. Aripkid. Klayo na kayo ha. And became to the Ancient of Days. And they brought him near before. And there was given him dominion and glory, and a kingdom that all people, nation, and the language should serve him. And dominion and everlasting dominion, which shall not pass away. In this the kingdom that which shall not be destroyed. Na reference siya mismo nga biskan sa Old Testament pa lang, yung pamatud-an na mismo sa propeta nga si Daniel nga si Kristo mismo among Dios. Na biskan Old Testament nagambal pero mula ganing lain sa mga Hudyo kay wala nila mismo na bahaton. Gapon unrecognized gapon sa ila ang pagka-Dios ni Kristo. Kasi mismo ang ginakilala gid nila nga Dios siya amo na ang Almighty God ang God the Father. So that's why muna sa naton ang statement sa mga Jew nga unrecognized gid muna ang lusoto sa John chapter 8 verse 40 nga gina-persecute gid nila si Jesus Christ muna nga nagreklamo si Jesus Christ nga ginahingabot nyo ko nga partyon nga isa katawo nagsaysay sa inyo sang kamatuoran. So unrecognized na sa mga Hudyo nga ang pagka-Diyos ni Kristo. Kung tandaan natin, sa Old Testament pa lang, ginano ko siya nga God O another pa, ang nanotice mo, Brother Dave, no? Ang sa Isaiah 9:6. Isaiah 9:6. Diba, isa pa na sa mga, mga kauturan, tagahaan tas ang lubad. Kasi siyempre, gisa. Damo naman ni gisa na, damo naman ni gisa na kamisinterpret, no? Sini nga bersikulo, no? Sa Isaiah 9:6. Okay, Isaiah chapter 9 verse 6. Okay, about mga Kristo mismo. For unto us a child is born, and unto us the son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the everlasting Father, and the Prince of Peace. So klaro kayo, no? Mighty God. Mighty God. So klaro kayo sa Old Testament na ha, mga kauturan, Old Testament
naghambal gid siya nga Jesus Christ is mighty God. So but silingon, hindi dayang amay gintumod. Himple ang content ta unto us is born. For to us is born. So but silingon, pagabataon sa aton ang isa ka Prince of Peace, Counselor, everlasting Father. So but silingon, si Jesus Christ gid siya, Diyos gid sa. Bisan si Isaiah naghambal gid nga everlasting Father, no? So ina ang gitumo da sa uno sa iban nga everlasting Father da, hindi da si Kristo. Kailan man kuno san ulang kuno nag-father si Kristo. So pwede ba lang si Kristo Father amo na pamangkot sa iban bala nga monotheism nga pwede ba lang nga si Kristo amay? So tandaan naton nga si Kristo pwede mangin amay. Ang butang damo shall be called. Ang tawgon siya maging tawgon isa siya, ka amay. Ang konsepto dabis ng iban nga hindi pwede mangin amay si Kristo kay una wala siya bata. Wala siya asawa, wala sa bata. So paano siya mangin amay kuno kay wala siya bata? Kay pre ang karakterya sang pagiging amay pinakuhaan nila base ang pagkatawhanon bala, nga pagkaamay nga biological gid nga kinahanglan may bata ka, no? May ara kaya asawa, may bata ka. So tandaan naton, ang words nga amay, that is a general na siya. Ano bula, si Abraham is a father of faith. Father of all nations. O father of nation, father of faith. So hindi tiya biological nga naghalin gid taya sa sinapupunan kumbaga sa bosom ni Abraham. Pero gini-consider siya nga father of faith. So maginatawag kita nga father of faith. So ginhambal na mismo ni Kristo. So may bersikulo bala nga naghambal nga si Kristo. Amay amo ni sa may na-encounter ko sa unang Hawanes nga nag-showdown siya sa akon. Basahi ko bersikulo nga ginhambal ni Kristo nga siya amay. No? So gipabasa ko sa I think sa John chapter 21 na siya, no? Or John chapter 20 nga sang si Jesus Christ bala ara sila sa sea. Nangisda to bala mga apostol, so nagpakita sila si Jesus Christ sa higad sang baybay. Again, approach ni Jesus Christ ang mga apostol. Ang hambal ni Jesus Christ mga apostol, mga anak. So si Jesus Christ nagtawag sa iya mga apostles nga mga anak. So therefore, kung ang tawag sa imo anak, amay kanya. So silingon, may mababasa ta sa Bible nga si Kristo nagpatawag amay. So wala yan nagsala ang Isaiah 9:6 nga shall be called everlasting Father. So pwede siya tawgon amay. No? Kaya since sa Bible called man mo tawgon. Diba ako? Diri sa amon pwede ko ya matawag nga amay-amay nila kasi pastor. So do ako ang amay-amay sa church, no? So, hindi niya sila nga biological or literal nga pagkaamay. So pwede si Jesus Christ matawag nga amay. No? Biskan sa Bible pastor, biskan sa life nila ni Paul kag ni Timothy. Di ba? This is my son, beloved son, in faith. In faith. Anak ko sa pagtuo. Nan. Mag-amay sila mismo sa pagtuo. Nan. Correct. Kung mismo ka nalaan, kasi syempre even to nga may ara pagkaamay mismo sa flesh, may pagkaamay mismo sa spiritual nga yung pagkakit. Correct. Naman sa mismo. Kasi syempre hindi man sila nga ma-consider talaga mismo kung sa unod lang mo. Kasi syempre normal na nga may amay sa unod. Kung may amay man kita mismo, spiritual aspect man. Sampo mismo, ikaw ang akon nga teacher. Consider ka mismo nga akon nga amay because gintudloan mo ko mismo sa mga butang kag mga aspeto man regarding sa Biblia. Correct. Gintudloan mo ko how to interpret the Bible. Gintudloan mo ko sa mga butang na kinahanglan ko manintindihan bilang isa ka learner sa Biblia. Father of as a teacher man. Ano mo damo man tayo. Muna gani nga bisan sa teacher no sa eskwelahan gintawag man na sila nga ikaduwang ginikanan, di ba? May mga termino kita nga ikaduwang ginikanan. So pwede si Kristo matawag amay. That's why gintawag siya nga everlasting God. So para ma-prove naton nga si Jesus Christ ang gintumod sa Isaiah chapter 9 verse 6, no? So klaro kayo nga mga bersikulo, no, mga kauturan nga nagpamatuod nga si Kristo ya Dios ag indi tawo, no? So another, no, sa pinakapatal gid naton mangita sila letra por letra. Munigis ang mga iglesia ni Kristo gapangita ni letra por letra. Mas din sila diin mabasa letra por letra nga si Kristo Dios, no? Sa amo ni ginagamit ato nga pang showdown nga bersikulo, no? Ang 1 John chapter 5 verse 20. Ara Brother Dave, 1 John chapter 5 verse 20, and we know that the Son of God is come and hath given us an understanding
that we know Him that is true, and we are in Him is true, Oh. even in His Son, Jesus Christ. Oh. This is the true God Nan, in eternal life. Amo na yung patal gina, Umugid. no? So kumbaga sakwan pa sa darts pa, bullseye na siya ang bersikulo, no? This is the true God, no? Klaro kayo. Kabalo kita nga ginhatag sa aton ang kabuhing ulo sa tapusan, kaupod siya naton nga amo ni siya ang matuod nga Dios. Sa Tagalog ang bersyon da gitawag da nga siya ini ang matuod nga Dios. So ang words nga this is the true God, si Jesus Christ da ang gintumod nga this is. Ay kung may gintumod pa da nga iban aside kay Jesus Christ, dapat ang words sa gingamit da wala na words nga this. Halimbawa magsiling ko, this but silin ari sa akon ginuyatan ko. Ang wala ko ya ginuyatan ang gamiton ko da nga word is the. Oh, the cup, no? Pero magsiling ko gani this cup, buson ari sa akon, kaupod ta ang cup. Amo man na sining sang lusot sang John chapter 1 verse 14. Ang dwelled among us and ang became flesh and dwelled among us, nangin kaupod naton. That's why ang words na gingamit sa 1 John chapter 5 verse 20, this is the true God. So siya gid ya ang matuod-tuod na Dios. So si Kristo ang gintumod sinada. Wala na sang iban, hindi na siya ang amay. No? So ina nga bersikulo ga patuod lang kag klaro nga si Kristo ya Dios gid kag hindi tawo, kag hindi lang ya basta tawo. No? So klaro ho nato na magsiling kita nga si Kristo tawo, hindi aton ma-deny si Kristo tawo pero hindi tawo lang. Wala iya doktrina nga siling nga si Kristo masiling kita nga si Kristo tawo, pwede siling niya sa Bible damo sa title eh. Pwede siya mangin tinapay. Ano pwede ng mga title nga ano ton Brother Dave, si Jesus Christ? Title, I am the light. Light. Oh. Light Literal ba lang ang suga sa? Suga sa, di ba? I am the living bread. O, Living siguro bread, ba lang tinapay tinapay siya. gid sa bala na sa mismo. Book of Psalms gani gintawag pa sa nga ulod mo. Worm. Grabe. No worm saya. Grabe. Tapos sa Revelation gintawag pa sa nga the Lion of Judah. Lion of So Judah. damo siya address. Siya ang dalan. Lamp of God. Lamb of God, dadalan siya. So, ubod silingon, inatanan, pwede na si Kristo nga aman. Jesus Christ is mighty God. Makagagahom saya. Kaya, bisan magpakabitik, magpakakuto pa na si Jesus Christ. Pwede. Kaya na himuon. Nga aman, kay Dios ya. Kagun na basis, hindi ta mismo malipatahan ang power sang Dios. Powers gahom sang Dios, oo. no? Bisan ano pa da iya himuon, kaya na himuon. That's why, hindi imposible nga si Jesus Christ nagpakatawo. Hindi imposible nga si Jesus Christ tawo. Pero hindi ta magsiling nga si Jesus Christ tawo lang. Kaya isa pa, Pastor, kung italungon lang, nga makita man nato mismo, Pastor, ang mga karakter sang Diyos ay Kristo. Kaya ang Kristo, ang Diyos kapatid, ang Diyos mismo, omniscient, omnipotent, omnipresent. Makita ta mismo ang mga karakteristik man sa kay Kristo nga makita to sa Dios. Lagi sa pag nagapamatod nga si Kristo Dios gid mismo. Kagara pa Pastor idugang pagit nga mga reference pag sa buko Bisaya makonect out kon sa Old New Testament mismo. Aray ko sa buko Bisaya pagani ikapila mismo gin mention di ang I am the first in the last. Kakabalo mo ita sa isa na sa name and title man ni Kristo. Akong open taman kanay sa book of Revelation chapter 22 pag sa verse 13, I am the Alpha and the Omega, and the beginning, in the end, in the first, in the last. Kasi sabihin, pakita man mismo ni Kristo, nga siya mismo ang Diyos man mismo sa Old Testament. Kaya nita na mismo dyan because the Bible says He is God. So Revelation 1:8, I am the Alpha, the Omega, beginning, then saying, which is, and which was, and which is to come. The Almighty is the present, future, it is the, ng present, past and future, the Almighty. Kapag makita nga ang Almighty, it is refer only sa Diyos. Correct. Tigin claim ni Kristo nga siya ang Diyos. Although nga way man ginhambal nga word for word nga siya ang Diyos, pero makita naton ang every word nga gagawa sa babay nga ang Diyos mismo pwede maghambal. Correct. Sa panghambal niya pala makita ang Diyos siya, pero way gindirect ginhambal nga Diyos sa mismo. Kagani pa yung pastor ma-share ko pagid, nga although nga hindi magawa sa ako galingon nga baba nga Diyos siya, pero ang 12 ka disipulo nakatestify nga siya Diyos. Na although example subong mo sa pastor, biskan hindi mo pagambala mo nga pastor ka, pero ang mga upod mo mga testify. Ako, upod mo ko, pwede ko mag-testify nga pastor ka. Even though nga wala mo yung claim nga pastor ka. Di ba pwede? Pwede. No need nang ihambal ako nga mag-introduce ko sa akong kaugalingon nga pastor ko. May ikaw mismo makatestify nga pastor ko. So not necessarily nga ihambal ko pa. Kayo, nga klaro gid nga si Kristo
Dios, no? Diyos gid mismo. So hindi siya tawo lang. No, bisan ang iglesia ni Kristo sang nagdebate kami, ginpaako ko siya. Wala man siya sila gapati nga si Kristo no tawo lang. Hindi namin teaching na ang Panginoong Hesus Kristo